Kahit legal, tila wala umanong sapat na proteksyon ng mga namamasukang seasonal workers sa ibang bansa, partikular sa South Korea. 40 reklamo ang idinulog sa gobyerno kaugnay niyan. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Sa loob ng 5 buwan noong isang taon, nakapagtrabaho bilang seasonal farm worker sa Gangwon-do, South Korea, si AJ, na residente ng Tarlac sa Pilipinas. Mga gulay gaya ng asparagus ang kanyang tinatanim na binebenta ng kanyang Korean employer. Legal ang status ni AJ sa South Korea. Meron siyang working visa, pero wala siyang overseas employment certificate mula sa gobyerno ng Pilipinas. Wala rin daw siyang binayarang anumang placement fee dahil ang nagproseso ng kanyang application ay LGU ng Tarlac at isang Korean national na tumatayong broker. Pero may problema pagdating niya sa Korea. Naging unfair po yung sahod namin kasi po yung pinirmahan po namin na kontrata po pala dun sa kontrata is nasa 80,000. Pagdating po doon sa Korea po, binabaan po nila. Napunta po sa dun sa broker po na nagpapalipad sa amin. Halos nahati po yung sahod namin, sir. Hindi na raw nagreklamo si AJ at tinapos ang 5 buwan saka bumalik ng Pilipinas. Isa lang si AJ sa daan-daang Pilipinong naging bahagi na ng seasonal farm worker arrangement, kung saan direkta ang usapan at recruitment ng mga LGU gaya ng isang probinsya ng Pilipinas at isang probinsya ng South Korea. Hindi ito dumadaan sa Department of Migrant Workers. Ang problema ayon sa DMW, ngayong taon, aabot na sa 40 reklamo ang natanggap nila mula sa mga seasonal farm workers sa South Korea, gaya ng di tamang pasahod at iba pang uri ng paglabag. From the Philippine side, kailangan bantayan yung kapakanan ng workers at ang may expertise sa ganitong larangan kasi ang DMW para tignan kung yung kontrata nila ay sapat, yung working conditions nila, even living conditions ay sapat, yung sweldo, yung akmabayan, and just as important, yung pag-enforce kung may mangyari. Diba? Sinong mananagot pagka may nangyaring violation? Nakikipag-usap na ang DMW sa DILG para bumuo ng Joint DMW at DILG Circular na magbibigay ng direktiba at alituntunin kaugnay sa seasonal farm worker arrangements. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.